dual-purpose na produkto. Ikonsidera rin ang pagkaroon ng isang low-maintenance haircut. Hindi na matrabahong ayusin. Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit. At syempre, ang pinaka-praktikal na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo tingnan mo kung malinaw o mabula patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aligaga, kabado at puyat. Yan ang karaniwang kalagayan ng mga fresh graduates at first-time job seekers sa kanilang unang pagsabak sa isang job interview. Ayon sa mga eksperto, normal lang ito lalo na't ang goal naman talaga natin ay matanggap sa pinapasukan nating trabaho. Kaya naman, para magkaroon tayo ng edge at maiwasan na mag-fail sa ating interviews, narito ang ilan sa mga tips and things to remember mula sa isang eksperto. Ayon kay Jose Noel Sigia, isang Model United Nation o MUN coach sa programang Expert's Opinion, una nitong binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at angkop na resume. Kailangan niyo po gawin ay build your resume, prioritize any relevant work experience or volunteer experience, wag po sana academic achievements. Hot take. Isang malaking hot take po yan. Importante, highlight volunteer or work experience, not educational experiences. Aniya, sa paggawa ng resume, mahalaga na basahing maigi ang job description sa ina-applyan na trabaho at gumamit ng keyword dahil ito ang kadalasang tinitingnan ng mga kumpanya. Always read the job description. Do not pass a template po na resume. Sa pagharap naman sa isang job interview, binigyang diin ni Sigia ang pagiging angkop at malinis ng ating kasuotan dahil ika nga, physical appearance always matters, lalo na sa ating unang pagharap sa isang interview. Sa paraan naman ng pagsagot na isa sa pinakakinakabahan ng marami, payo ni Sigia, manatiling kalmado, mahinahon at maging direct to the point at genuine sa iyong pagsagot. Mas maganda po sana, direct to the point, short and simple. Hindi niyo po kailangan magtalumpati kapag nagbibigay po kayo ng sagot. Maging genuine. Genuine and prepared.
Huwag po kayo maging scripted and artificial. Just give 3 points. Usually po, give 3 reasons bakit po kayo ang tamang tao para sa posisyon na yun. Siguraduhin din daw na ikaw ay may sapat na kaalaman o nakapag-research ka tungkol sa kumpanyang nais mong pasukan upang maging edge sa iyong pagsagot. Dagdag pa nito, assurance daw ang mahalagang maibibigay sa ating employer tuwing sasagot. Keyword po rito, one word, assurance. Assure niyo po na kayo ang tamang hinahanap. Sa uli, isang mahalagang paalala naman ang iniwan ni Sigya sa mga sasabak ng job interview, first time man o hindi, na sa kabila ng kaba at takot na nararamdaman, magkaroon pa rin ng sapat na tulog, pahinga at kain upang maging physically and mentally ready tayo sa pagharap natin sa isang job interview. Pero kailangan niyo po natulog. Kaya sa note po dito, huwag po kayo magpuyat sa kapag-prepare sa isang interview. Kasi baliwala po lahat yan. Kung makita ng interviewer niyo, napuyat kayo, tapos sabog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH. Boom! Balita! Mainit! Malaman! Sagisag ng katotohanan. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Magandang hapon Pilipinas. Araw ho ngayon ng Sabado, Enero 3 sa buwan ng Enero 2026, January 3, 2026. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. sa det o sa ulo ng ating mga balita. Bilang ng aksidente sa kalsada nitong holiday season, umabot na sa higit 1,000. Mga naputukan, 655 na. Balita! Boom! Balita! Kaso ng rape, carnapping, murder, iba pang focus crimes bumaba noong 2025 ayon sa PNP. Balita! Boom! Balita! Pagbabasbas sa mga replika ng Poong Jesus Nazareno nagpapatuloy sa Quiapo, Maynila. Balita! Boom! Balita! Rocket debris ng China na-recover ng isang mangingisda sa Sulu. Balita! Boom! Balita! Lalaki patay sa pamamaril sa Quiapo, Maynila. Sospek arestado sa Batangas matapos isuplong ng asawa. Balita! Boom! Balita! At presyo ng diesel at kerosene tataas sa susunod na linggo. Balita! Boom! Balita! Oras natin alas 5:11 sa detalye ng mga balita. Pinakamarami ang mga kabataang motorista ang biktima ng road crash injuries
Sa datos ng Department of Health o DOH, umabot sa 1,113 ang kabuuang bilang ng road crash injuries mula Desyembre 21 hanggang Enero 2, 2026. Mula sa nasabing bilang, 508 ang halos 50% ay kinasasangkutan ng mga kabataang edad 15 hanggang 29 anyos, habang edad 20 o edad 6 hanggang 16 ang nasawi sa magkakahiwalay na aksidente at 6 ang kinasasangkutan ng motorsiklo, kabilang ang isang pedestrian. Samantala, 965 naman o halos 87% ang hindi gumamit ng safety accessories gaya ng helmet at seatbelt. Balita! Boom! Balita! Samantala, sumampa na sa mahigit 600 ang bilang ng mga biktima ng paputok nitong holiday season. Sa datos ng Department of Health, nakapagtala na ng 655 na kaso ng firework-related injuries mula December 21, 2025 hanggang January 3, 2026. Pero ayon sa ahensya, mas mababa yan ng 20% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Pinakamarami pa rin ang mga nabibiktimang menor de edad, 351 ang edad 16 pababa at 19 dito ang kinailangang putulan ng kamay o daliri. Bandera pa rin ng Quitis, 5-star at mga dito ko'y napaputok na ikinasugat ng mga biktima. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:13, bumaba ng 12.4% ang focus crime sa buong bansa sa taong 2025. Ayon sa PNP, mula mahigit 40,700 kaso noong 2024, bumaba sa 35,717 kaso noong 2025. Pinakamalaking pagbaba ang naitala sa rape cases na sinundan ng carnapping, murder, homicide, physical injury, robbery at theft. Ipinakita rin ng datos na patuloy ang pagbaba ng krimen sa mga huling buwan ng 2025 na indikasyon umano ng mas epektibong police operations at mas pinatibay na ugnayan ng pulisya at komunidad. Tiniyak naman ng PNP na paigtingin pa ang mga hakbang laban sa krimen na may mas malaking diin sa crime prevention at crime solution strategies. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pa nating mga balita, aabot sa 15,000 police officers ang ipakakalat ng Philippine National Police para sa pista ng Poong Jesus Nazareno sa January 9, 2026. Ayon sa Manila Police District, ito ay para matiyak ang seguridad sa isa sa pinakamalalaking annual religious gathering sa bansa. Samantala, magbubukas naman ang mga alternatibong ruta dahil sa mga kalsadang pansamantalang isasara upang bigyang daan ng prosesyon. Naglabas na rin ang PNP ng listahan ng mga bawal na dalhing gamit para sa mga lalahok sa traslasyon. Boom! Balita! Boom! Balita! Patuloy naman ang pagdagsa ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno para sa pagbabasbas ng replika at estandarte. Higit 1,000 mga replika ng Jesus Nazareno ang inaasahang mababasbasan ngayong araw. Sa ulat ni RH23 Edwin Duque kanina, nagsimula ang pagbabasbas sa 1:00 ng hapon sa gilid ng Quiapo Church. Ang pagbabasbas ngayong araw ay hudyat na ng pagsisimula ng mga aktibidad para sa Traslasyon 2026 na gaganapin sa susunod na linggo. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:15 na ho ng hapon, namataang palutang-lutang ang hinihinalang rocket debris ng China sa karagatang sakop ng barangay Suang Buna, Pangutaran, Sulu. Ayon sa Pangutaran Municipal Police Station, isang mangingisda ang unang nakakita at nakarecover ng nasabing debris noong December 30. Sinabi ng Coast Guard Substation Pangutaran na kasalukuyang nasa kustodiya ng barangay Suang Buna ang nasabing debris. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard Station Western Sulu sa kinauukulang barangay para sa paglilipat ng kustodiya para sa tamang paghawak at disposisyon. Muling pinaalalahanan ng PCG ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang bagay na makikita sa dagat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Boom! Balita! Boom! Balita!
Alas 5:16 sa iba pang mga balita, binuweltahan ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for West Philippine Sea, ang social media post ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy Guo Weiku o Gu Malaw kasama yung kung Guo Wei, kung saan nakamention ang pangalan niya mismo. Kauna ito sa paglayag ng mga Chinese research vessel sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kung saan inakusahan umano ni Tariela ang barko ng China ng trespassing. Paglilinaw naman ng PCG official, wala siyang sinabi na nag-trespass ang barko ng China, na malinaw anya sa press statement at mga post ng PCG. Hindi rin anya nararapat na gamitin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang panangga sa inosenteng pagdaan ng mga Chinese vessel, habang binabaliwala umano nito ang mga pangunahing probisyon ng nasabing kasunduan at ang mga walang batayang pag-aangkin ng China sa South China Sea. Dagdag pa nito, sa usapin naman ng koordinasyon sa insidente noong December 24, kung saan tinulungan ng China Coast Guard ang isang Pilipinong mangingisda. Kung totoong nauna ang koordinasyon ng China, dapat ay una umano itong nalaman ng PCG National Headquarters. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pa natin mga balita, naaresto ng mga tauhan ng Manila Police District ang umano'y gunman sa pamamaril na naganap sa Carlos Palanca Street, Quiapo, Maynila, na ikinasawi ng isang lalaki at ikinasugat ng isa pa. Nadakipang suspect na si Rogelio Ricabo Jr., driver ng isang aluminum closed van, bandang alas 7:45 nitong Sabado ng umaga sa loob ng Batangas Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City, matapos ang isinagawang hot pursuit operation. Naganap ang insidente ng pamamaril alas 3:45 ng hapon kahapon sa Barangay 648 San Miguel, Manila, na ikinamatay ni Sohaili Lalanto, driver ng Westar Company, habang sugatan naman si Ali Adres, 35 anyos, kapwa driver ng parehong kumpanya. Ayon sa pulisya, nakatulong sa pagkakaaresto ang impormasyong ibinigay ng asawa ng suspect na nagsabing plano nitong tumakas patungong Negros Occidental via Batangas Port. Agad namang nakipag-ugnayan ang MPT sa Batangas, MARPSTA at Batangas Port Police na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Samantala, patuloy pang pinaghahanap ang ikalawang suspect na si Edison Ricabo, kapatid ng naarestong gunman na nananatiling at large. Patuloy rin ang investigasyon para sa posibleng pagkakaaresto ng iba pang sangkot at sa pagbawi ng ginamit na baril sa krimen. Boom! Balita! Boom! Balita! Abiso po sa mga motorista, taliwas sa inaasahang rollback. Namumuro nang tumaas ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Sources, 30 sentimo hanggang 50 sentimo ang posibleng dagdag sa diesel, habang 20 hanggang 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Habang posible namang walang paggalaw o bumaba ng G sentimo ang kada litro ng gasolina. Sa Lunes, malalaman ang pinal na oil price adjustment na bunga umano ng geopolitical sentiment, inaasahang oversupply, mahinang demand expectations, lalo sa major consumers gaya ng China. Boom! Balita! Boom! Balita! Patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon base sa obserbasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Base sa huling datos ng PHIVOLCS, nakapagtala pa ng 43 rockfall events mula yan alas 12 ng umaga hanggang ng January 2 hanggang alas 12 ng umaga ng January 3. May naitala rin na isang volcanic earthquake at patuloy rin ang sulfur dioxide emission na umaabot na sa 288 tonelada kada araw. Patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at kanselado pa rin ang mga aktibidad sa paligid ng bulkan. January 1 nang itaas sa Alert Level 2 mula Alert Level 1 ang Bulkang Mayon. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:20, naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard o PCG. Partikular ang Coast Guard District Bicol kasunod ng pagtaas sa Alert Level 2 ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, tiniyak ng PCG ang kahandaan sa posibleng pagsasagawa ng agarang search and rescue, humanitarian assistance, evacuation at maritime safety operations kung kinakailangan. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na mga nakatira malapit sa Bulkang Mayon, na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at iwasan ang pagpasok sa danger zone. Boom! Balita! Boom! Balita!
Kaugnay pa rin ho niyan, extended hanggang January 4, 2026 ang flight restriction sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos na itaas ang FIVOC sa Alert Level 2 ang bulkan dahil sa tinatawag na increased rockfall at long-term ground deformation. Sa inilabas na notice to airmen ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, epektibong restriction simula January 3 ng alas 9:23 ng umaga hanggang January 4 ng alas 9 ng umaga. Sa ilalim ng Alert Level 2, ipinagbabawal ang operasyon ng mga eroplano sa loob ng 11,000 talampakan sa itaas ng tuktok ng Mayon. Boom! Balita! Boom! Balita! Kulang ang trabaho sa employment market para sa dumaraming naghahanap ng trabaho sa bansa. Sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Sergio Ortiz Luis, ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, na bagamat tumataas talaga ang bilang ng employment, hindi pa rin sapat ang mga available na trabaho para sa mahigit 1 milyong Pilipinong pumapasok sa labor market taon-taon. Ayon kay Ortiz Luis, humina pa ang job creations nitong nakaraang taon dahil sa paghina o kawalan ng foreign investments at turismo sa bansa. Bunga na nagpapatuloy na isyu ng korupsyon sa gobyerno na laganap na rin sa iba pang mga bansa. Pero nung pumasok itong issue ng corruption, masyadong maingay. Buong mundo alam na alam. Ano? So, kailangan masolve natin to. Put closure in this as soon as possible. Unfortunately, parang hindi maganda ang dating nitong closure. Nagmamadali ang tao, naghihintay, pero parang bitin. Kaya payo ni Ortiz Luis sa kasalukuyang administrasyon, patunayang seryoso ang mga investigasyon at panagutin ng may mga sala at nasa likod ng malawakang katiwalian. Kumbinsihin ng mga tao na yung investigasyon ay seryoso at merong mabilis na maparusahan yung mga talagang may kasalanan. Hindi lang yung mga small price. Ano? Dapat yung mga sinasabing mga mastermind, makita ng mga tao talagang ma-charge at makukulong para makumbinsi ang mga tao na seryoso tayo. Boom! Balita! Boom! Balita! Bumaba ng 5% ang economic growth ng bansa sa unang 3 quarter nitong 2025 na mas mababa sa 5.7% growth noong 2024. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ng Ibon Foundation Executive Director na si Sonny Africa na patunay ito ng lumalalang problema ng employment, income at food security sa bansa. Bagamat naniniwala din si Africa na dapat masolusyonan at mawakasan ang korupsyon, ang pagpapanagot lamang sa mga tiwaling opisyal ay hindi sapat para ma-stabilize ang ekonomiya ng bansa. Kailangan pa rin niya na magkaroon ng pondo para masolusyonan ang problema sa employment at lalo sa food security gaya ng pagtaas sana ng budget para sa sektor ng agrikultura. Sa totoo lang, kahit ayusin yung usapin ng pork barrel, kahit walang pork barrel sa pambansang budget, kulang pa rin ang binibigay na budget para sa agrikultura, para maging mas murang pagkain, para maging mas produktibo yung magsasaka. Kulang, actually halos walang binibigay para palakasin ang Pilipinong industriya. At kung hindi binibigyan na atensyon ng pamahalaan ang pagpalago ng agrikultura, pagpapatibay, pagpapalago ng pambansang industriya. Pilipinong industriya, hindi yung mga dayuhan na nasa export processing zones. Kung hindi bigyan ng karampatang pansin ang dalawang sektor na yan, palagi kukulangin ng trabaho, palaging kukulangin ng kita at palaging dadami ang mahirap at nagugutom. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:25, nakatakdang i-roll out ngayong taon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang nationwide Digital Skills Passport. Sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Deputy Director General Sarge Colambo na layo nitong ma-centralize ang training credentials ng manggagawa at mapadali ang skills verification para sa mga employer. Ayon kay Colambo, magkakaroon ng account ang learner at trainer sa isang app at doon na nakalagay ang lahat ng kanyang qualifications. Nakalagay o ma-access din dito ang mga impormasyon tungkol sa TESDA programs at available na scholarships. Sa pamamagitan ng Skills Passport, mapapadalian niya ang pagtanggap ng mga manggagawa dahil makikita na dito ang kanilang verified credentials. Yes. Na-introduce niya yung konsepto ng
skills passport na electronically yung trainer, yung learner magkakameron ng account, magka-access sa isang app na dun naka-store yung lahat ng kanyang qualifications, lahat ng mga training programs na natapos siya, at saka meron din yung access sa lahat ng information sa mga TESDA trainings, pati available scholarships. So yung isang individual na interesado, pupunta na lang dun sa app na yon at makikita dun yung credentials ng learners at saka yung employer din, Cesar, hindi na mahihirapan na mag-search pa kung anong qualification ng applicant na nag-a-apply magtrabaho, kundi dahil nandun na sa app na yon na magkakameron ng isang learner ng unique identification. Wala nang hahalo doon na iba pang information, kundi lahat nandun na lahat. Saka kung halimbawa gusto mo pang gusto mo pang mag-upgrade o kaya kumuha pa ng ibang courses kasi unlimited naman ang pagpasok sa TESDA programs, ibabata yun dun sa history ng iyong mga training programs na nakuha na. Balita! Boom! Balita! Sa iba pa nating mga balita, tinutugis ngayon ng Bureau of Immigration ang 2 puganteng dayuhan na nakatakas mula sa BI Warden Facility sa Muntinlupa noong Enero 1. Ayon kay Commissioner Joel Anthony Viado, kinilala ang mga suspect na pawang mga South Korean national na sina Lee Jing-yu, 32 anyos at Yang Hee-jun, 44 anyos. Giit ni Viado, parehong nahaharap sa deportation cases ang dalawa at subject din sila ng Interpol Red Notice. Pagbibigay diin ng Commissioner, nagpasaklolo na sila sa iba pang law enforcement agencies para matunton at madakip ang nasabing mga dayuhan. Si Lee ay wanted sa South Korea dahil sa pagpupuslit ng ilegal na droga, habang siyang naman ay sangkot sa pagnanakaw. Boom! Balita! Boom! Balita! 70% ng handa ang Cebu City para sa pagdiriwang ng Sinulog Festival at Feast of Señor Santo Niño na gaganapin sa January 18. Ayon sa Cebu City Government, handa na ang kanilang sistema para sa parehong religious at cultural event ngayong buwan. Magsisimula ang Sinulog Grand Parade sa isang banal na misa na pangungunahan ni Archbishop Emeritus Jose Palma. At inaasahang matatapos bandang 7:00 ng gabi, magkakaroon ng mga bleachers at portalets sa kahabaan ng ruta, habang hinikayat naman ng mga establishmento na pahintulutan ng publiko na gumamit ng kanilang comfort rooms. Samantala, magde-deploy rin ang Philippine National Police ng nasa 10,000 mga police at force multipliers upang tiyakin ang kaayusan at seguridad ng kapistahan. Magsisimula naman ang Novena Mass sa Enero 8 bilang paghahanda sa mismong araw ng kapistahan. Boom! Balita! Boom! Balita! Naka-heightened alert ang Department of Transportation bilang paghahanda sa pagbabalik ng milyon-milyong mga commuter sa Metro Manila matapos ang holiday season. Ayon kay Mark Steven Pastor, DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, inatasan na ang lahat ng toll operators na tiyaking may sapat na mga equipment at presensya ng enforcer sa mga tollway. Giit ni Pastor, nagpakalat na sila ng mga tauhan katuwang ang Land Transportation Office para pangasiwaan ang daloy ng trapiko sa mga daan sa harap ng pagbabalik klase at trabaho sa Lunes. Tiniyak naman ng opisyal na walang anumang construction work ang makakaabala sa daloy ng mga sasakyan, lalo na sa peak travel days. Boom! Balita! Boom! Balita! Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Yan na po ang mga malalaking balita na tinutukan ng DZRH News ngayong araw ng Sabado, January 3, 2026. Sa atin naman pagbabalik mga malalaking balita mula sa nagdaang linggo. At kami po ang inyong patuloy na nakakasama. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Oras natin 5:30. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga mainit na balita dito sa DZRH Boom Balita. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulyas. At ito po si Yuel Reyes sa oras natin na alas 5:36. At paano mo malalarawan ang iyong 2025? Pagod. Dahil ang daming nangyari Sa dami na nangyari, ang bilis ng panahon. Hindi lang to lalo sa issue ng bansa natin, yan nga yung pinag-usapan natin last week sa mga nakasubaybay sa ating buong balita noong isang linggo. Dapat may rewind din tayo Pero pinili natin na makausap ang isang political analyst para magbigay ng overview sa kabuuan ng politika sa 2025. At ngayong taon, marami pa rin tayong mga issue na patuloy na susubaybayan. Of course, yung issue pa rin sa flood control na wala ng kamatayan dahil hindi lang flood control yan, mga infrastructure projects. Pati yung issue sa budget kasi magkakadugsong din yan di ba? Yung budget insertions. Hindi pa napipirmahan hanggang sa ngayon. Yung 2020, baka nakakalimutan natin lahat tayo ngayon. Holiday mode pa ba? Reenacted budget ang pamahalaan. Kaya yan ang patuloy natin susubaybayan. And of course, special coverage naman natin sa darating na linggo para sa Traslasyon 2026. Mga malalaking balita nitong nagdaang linggo ating babalikan. Ating hihimayin dito yan sa DZRH Boom Balita Rewind. Para po sa ating top 5 story of the week, Nanay Teresita Atienza, magandang hapon. Idineklara ng Quezon City Police District na case closed ang kaso ng missing bride-to-be na si Shera De Juan matapos siyang matagpuang buhay sa Sison, Pangasinan makalipas ang halos isang buwan. Ayon sa QCPD, bagamat itinuturing ng sarado ang kaso, dadalhin pa rin si Shera sa himpilan ng pulisya upang makuha ang kanyang pahayag at bigyan linaw ang mga pangyayari. Hanggang sa ngayon ay hindi pa batid ng pulisya ang dahilan ng biglaang pag-alis ni Shera ilang araw bago ang nakatakda niyang kasal noong December 14. Batay sa mga naunang ulat, nagpaalam lamang umano si Shera na bibili ng sapatos para sa kasal. Muli siyang nakita sa isang gasolinahan sa North Fairview, Quezon City noong December 10. Naging national issue na talaga to, Di kasi talaga natin alam dahil marami rin namang nanawagan na agad makita itong si Shera. At marami ding binalot dito ng conspiracy na idinikit pa doon sa pagkamatay naman ni dating DPWH Undersecretary Malu Cabral. Siyempre, 'di ba? Naging palaisipan kung katawan ba muna ni Cabral yung nakita doon sa bangin, doon sa Cannon Road, sa Benguet. At dahil nga halos magkasabay na nangyari yan, sinasabi na baka daw dinukot itong missing bride. At siya yun nandun. At katawan niya yung itinapon doon sa para palabasin, di ba? Nasobrahan sa panonood ng mga crime telenovela. Para naman sa ating top 4 story of the week. Bawal lang dumaan ang mga e-bike at e-trike sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula nitong January 2, 2026. Ayon kay Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hepe ng Land Transportation Office, kabilang dito ang kahabaan ng EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at Quirino Avenue hanggang sa Magallanes sa may South Luzon Expressway. Sa mga nabanggit na kalsada muna magfo-focus ang LTO habang hinihintay ang joint guidelines ng Department of Transportation
Corporation at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaugnay naman ito ng iba pang mga kalsadang hindi maaaring daanan ng mga light electric vehicle sa mga pangunahing lansangan sa loob at labas ng Metro Manila. Binigyang diin ni Lacanilaw na ang kautosan na ito ay para sa kaligtasan ng nakararami dahil ang mga major thoroughfare ay idinisenyo para sa mga mas malalaki at mabibilis sa sasakyan at hindi ito angkop para sa mga e-bike at e-trike. Sabi ho ni Asek Lacanilaw, next week sisimula na yung pag-impound, patimulta sa mga mahuhuling e-bike riders. Pasaway. Pero sinabi din kasi ni Asek Marcos na as much as possible maging considerate pa rin kung kayang inatasan yung mga mga enforcer na kung kayang i-assist pa yung mga e-bike driver, yung mga e-trike driver na makaalis doon sa doon sa major thoroughfare pagbibigyan pero kung magmamatigas daw at ipagpipilitan na tama naman na walang mali doon sa ginawa nila, saka lamang sila titikitan, i-impound ang kanilang mga sasakyan. At saka kung tatawid lang naman diba? At, may mga exception pa rin naman. Marami hong exemption. Pero wag na ho nating ilagay sa alang-alang yung atin hong kaligtasan. Para po sa ating top 3, top 2 at top 1 story of the week sa ating paring pagbabalik. Oras po natin 5:42 ng hapon. Ang oras. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang mga buhok natin ay may tinatawag na natural oils. Pero kapag ito ay sumobra, posible itong maging prone sa dumi at matinding pangangati na maaaring magdulot ng seborrheic dermatitis. Ang seborrheic dermatitis ay isang kondisyon sa balat kung saan ito'y namumula, namamaga, at nangangati na may mga flake o balakubak. Karaniwan itong nangyayari sa anit, muka at katawan na posibleng dulot ng labis na yeast, oily na balat o stress. Sa kabila nito, ayon sa mga pag-aaral, hindi ito dahilan para tuluyang alisin ang oil sa buhok dahil ang natural oil ay mahalaga rin para sa healthy scalp at makintab na buhok. Kaya ang araw-araw na paggamit ng shampoo ay hindi inirekomenda dahil maaari itong magdulot ng dryness at frizziness ng buhok. Pero ang tanong na marami, ano nga ba ang tamang remedyo para sa oily o greasy hair? Ayon sa American Academy of Dermatology, may mga simpleng paraan para maiwasan ng greasy scalp at magkaroon ng healthy at bouncy hair. Una, alamin ang uri ng iyong buhok. Pangalawa, hugasan ito ng maayos at gumamit ng shampoo at conditioner na naaayon sa iyong buhok. Ikatlo, iwasan ang madalas na paggamit ng hair curler o straightener. At ikaapat, linisin ang suklay, punda ng unan, at iba pang gamit sa buhok. Ang mga hakbang na ito ay makatutulong anila upang mapangalagaan ang iyong buhok. Mahalaga ring isama sa iyong routine ang pagkain ng mga masusustansyong pagkain at tamang hydration, gayon din ang pagkain ng mga prutas, gulay at mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids. Bilang karagdagan, ang pag-iwas sa stress sa pamamagitan ng relaxation techniques tulad ng yoga o meditation ay makabubuti rin sa kondisyon ng iyong anit at buhok. Pero kung patuloy ang iyong problema sa oily hair o seborrheic dermatitis, mas mabuting kumonsulta na agad sa dermatologist para makatanggap ng lunas na angkop para sa iyong sitwasyon. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula.
Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulo. Balita! Boom! Balita! Para sa ating top 3 Story of the Week, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na nasa kamay na ng Office of the Ombudsman ang pag-authenticate sa Cabral Files na ngayon tinawag na nitong Leviste Files. Tugon ito ng Malacanang sa pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na Office of the President ang umano'y posibleng proponent ng 8 bilyong pisong halaga ng DPWH projects batay sa hawak niyang dokumento. Ayon kay Castro, marami nang kumakalat na magkakaibang bersyon ng Cabral Files kung saan ang iba ay may written annotations at mga pangalan ng cabinet secretaries, habang may ilang kopya naman na walang ganitong mga detalye. Pagbibigay diin ni Castro, hanggat walang matibay na ebidensya ay mananatiling espekulasyon lamang ang mga nilalaman nito, kaya mas mainam na hintayin na lamang ang Office of the Ombudsman na magsalita. Una nang sinabi ng Ombudsman na limitado o hindi umano buo ang mga dokumentong ibinigay sa kanila ni Leviste. Para naman sa ating top 2 Story of the Week, umabot na sa 655 kaso ng firework-related injuries ang naitala ng Department of Health nitong nagdaang holiday season. Bagamat mas mababa ito kung ikukumpara noong 2024, sinabi ng DOH na mas malala ang mga tinamang injury nitong 2025. Kabilang dito ang pagkasawi ng 12 anyos na batang lalaki sa Tondo, Maynila na nasabugan ng napulot nitong paputok. Sa datos naman ng ahensya, 19 sa mga biktima
biktima ay naputulan ng daliri o kamay, kung saan labing isa sa mga ito ay mga menor de edad. Pinakabata rito ay 4 years old na naputulan ng 4 na daliri sa kanyang kanang kamay. Sa ating top 1 story of the week, magandang hapon Antonio Carrasco, yun din kay Dennis Bonagua sa Riga, Latvia, Europe. Shoutout daw sa crew ng MV Federal Illinois. Ay, magandang hapon ho mula dito sa Pilipinas. Sa ating top 1 story of the week, nagsimula ang 2026 na may reenacted budget ang pamahalaan sa kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng Marcos administration. Ito yung matapos na hindi mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 2026 national budget na nagkakahalaga ng higit 6.793 trilyon. Magugunita ang nagtagalang usapin sa budget sa dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa masusiing pagrepaso sa panukala upang maiwasang maulit ang issue ng multibillion flood control scam at anomalya sa budget insertion. Ayon sa Malacanang, kasalukuyan nang nire-review ni PBBM ang panukalang pambansang pondo at inaasahang mapipirmahan ito sa loob ng unang linggo ng Enero. Tiniyak naman ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi maaapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa panandaliang reenactment. Yan na po ang mga malalaking balita ngayon linggo na ating binalikan. Ating hinimay, dito lang yan sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumaldumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Hoy, na-miss nyo ba ang ating mga chapsuy na balita? Bago lang natin simulan, happy birthday kay Miss Karen Oyong. Happy birthday! At mukhang bigyan naman natin ng resting time ngayon si Miss O dahil si Miss O ay buong linggo to. 2 linggo holiday season, naka-duty, dire-diretso. Walang day off. Oo, walang day off. Happy birthday, Miss K! Happy birthday! Para ho sa ating mga chapsuy na balita, umpisahan natin sa update pa rin ho dun sa sunog sa Switzerland na ikinasugat ho at ikinasawi ng 40 katao. Lumalabas ho sa paunang investigasyon na ang sunog ay nagsimula mula sa sparklers, partner. Sparklers yung kandila na pagkasinindihan mo, nag-i-spark. Parang lucis. Parang lucis. Na inilagay sa mga bote ng champagne na napalapit umano sa kisame dahilan upang mabilis na kumalat ang apoy. Yan ang natuklasan sa base sa mga nakalap na video mula sa mga survivors. 40 katao ho ang nasawi dyan at ikinasugat ng higit sa 100 iba pa. Sinabi ni Valais Attorney General Beatriz Pilod na sinisiyasat ngayon ang mga fire safety measures ng bar, ang kapasidad nito at ang bilang ng mga taong nasa loob ng mangyari ang insidente. Posible ring magsampa ng kaso kung mapatutunayang may pananagutan ng ilang individual at kung buhay pa sila. Patuloy naman ang formal na pagkilala sa mga nasawi habang marami sa mga sugatan ay nananatiling kritikal ang kondisyon. Ilan sa kanila ay inilipat na sa mga specialized burn centers sa iba't ibang bansa sa Europa.
Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. Samantala sa balitang sports, 5 minuto bago alas 6 ng gabi, nagpaalam na sa Creamline Cool Smashers ang veteranong spiker na si Michelle Morente. Sa isang social media post, pinasalamatan ng Creamline si Morente sa kanyang mga naging kontribusyon sa tagumpay ng kupunan. Naging bahagi si Morente ng laban ng Creamline sa nakaraang 2025 PVL Reinforced Conference. Si Morente na ang ikatlong miyembro ng Creamline na umexit ngayong off-season kasama sina Paul Soriano ba to? Pau Soriano. Kala ko si Direk Paul eh. Pau Soriano at Riza Mandapa. Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. Para naman sa ating balitang showbiz, kasado na ang finale concert ng iconic OPM girl group na Sex Bomb sa darating na February 6 sa Mall of Asia Arena. Matatandaang inanunsyo ito ng kanilang leader na si Rochelle Pangilinan. Matatandaang ibinahagi ng grupo na minsan na silang lumapit sa iba't ibang mga producer para sa kanilang comeback concert. Ngunit walang gustong mag-produce nito. Hindi naman inakala ng grupo na magiging sold out ang 2 araw nilang concert. Para sa round 3 ng Get Out, the Sex Bomb concert, sinabi ni Rochelle na itatampok dito ang isang 360-degree stage upang magkaroon ng magandang view ang kanilang mga fans sa kanilang performance. Mukhang may naaalala ka dito, parang Jerica. At para naman sa ating kakaibang balita, babaeng manggagawa sa Spain sibak sa trabaho dahil daw sa pagpasok ng maaga. Ganon? Pumasok ng maaga, hindi nagustuhan ng employer? Bakit kaya? Alamin natin yan sa report ni Jackie Resho. Jackie? Tanggal sa trabaho ang isang babaeng manggagawa sa Spain matapos na ilang beses pumasok sa opisina ng mas maaga sa nakatakdang shift nito. Napag-alamang ilang beses na nagbigay ng verbal at written warning ng management ng 22 anyos na babae sa kanya dahil sa pagiging maaga nito simula pa noong 2023. Dumarating umano ang babae sa opisina sa pagitan ng 6:45 hanggang 7 ng umaga na mas maaga sa kanyang 7:30 AM shift. Pero kahit na nakailang babala at paalala na ang employer nito ay maaga pa rin aning ang pumapasok ang babae kahit wala pang gagawin. At dahil na nga sa patuloy na pagsuway ay tuluyan na siyang sinibak dahil sa umano'y serious misconduct at pagpapakita ng katigasan ng ulo na hindi naman nakatutulong sa kumpanya. Kinasuhan din ng babae ang naturang Spanish office dahil sa hindi aniyang makatarungang dismissal pero mas kinatigan pa ng korte ang management. Sa hatol ng korte, binaliwala umano ng dalaga ang warnings ng kumpanya at bukod pa sa kanyang naitalang 19 early arrivals ay nakitang nagla-login din umano ito sa company app bago pa makarating sa kanilang opisina. Inakusahan din siya ng kumpanya na nagbebenta ng gamit ng company car battery nang walang permiso na nagpapakita sa korte ng karagdagang pattern of disloyalty ng babae. Muling iginiit ng korte na siya ay sinibak sa pwesto hindi dahil sa excessive punctuality kundi sa pagiging pasaway at hindi pagsunod sa workplace rules na isang seryosong paglabag sa batas ng bansang Espanya. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So hindi dahil sa pagiging masipag, kundi may ginagawang kalokohan. Hindi, wala pa sa opisina, nagla-login na. May warning din naman in-ignore. Yan. Pasaway. Huwag pumasok ng maaga. Total, mga Pilipino, laging late eh. Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Bilang ng aksidente sa kalsada nitong holiday season, umabot na sa higit 1,000. Mga naputukan, 655 na. Kaso ng rape, carnapping, murder at iba pang focus crimes bumaba noong 2025. Pagbabasbas sa mga replika ng Poong Jesus Nazareno nagpapatuloy sa Quiapo, Maynila. Rocket debris ng China na-recover ng isang mangingisda sa Sulu. Lalaki patay sa pamamaril sa Quiapo. Sospek arestado sa Batangas matapos isuplong ng asawa. At presyo ng diesel at kerosene tataas sa susunod na linggo. Boom! Balita! Boom! Balita!
Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok para sa DZRH Buong Balita ngayong unang pagratsyada ng ating mga balita ngayong 2026, January 3. Muli po kami ang inyong mga nakasama. Ako po si Kyle Bulias. Sa ngalan naman ni Jeric Barreto at DZRH TV Tech, ako po si Yuel Reyes. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Oras natin, ano oras na, partner? Eksakto yung punto, 6:00 ng gabi.